dumiretso ang dating kagawad at negosyanteng si Lemuela Baniego. Hindi para magsumbong kundi para isuko ang sarili. Nakabundol kasi siya ng isang tao sa Macapagal Avenue sa Pasay City mag-aalas 8 kagabi. Sa takot na makuyog bus, pinili na lang niyang takbuhan ang insidente. Siyempre, kaya sumuko ako dahil nakonsensya ako dahil unang-una. Wala naman akong alam na kasalanan siguro. Disgrasya lang yun. Dead on the spot ang biktima na hindi nakunan ng anumang ID. Nakasuot siya ng itim na sando, pantalon at tsinelas. Base sa investigasyon, posibleng sinadya ng lalaki na magpasagasa. So nung malapit na raw siya, mga isang dipa, biglang, oo. At ang kanyang sa pantaha, parang nagpakamatay daw. Pero hindi pa rin lusot ang nakabundol na driver na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Dinala naman ang bangkay ng biktima sa Royalty Funeral Home sa Parañaque. Bia Reyes, News 5. Sugatan ang driver ng motor na sumalpok sa likuran ng isang taxi sa Makati. Pero kahit ang motor ang bumunggo sa kotse, ang taxi driver pa raw ang lumalabas na may kasalanan. Ibalita mo, Ryan ang... Hindi na halos makatayo si Potenciano Fuentes matapos tumbukin ng kanyang motor ang likuran ng isang taxi sa JP Rizal Street sa Makati City. Siyempre napadaan sa lugar ng aksidente si Mayor Junjun Binay kaya agad naman nabigyan ng first aid si Fuentes. So I make it a point na meron ako mga gamit dun sa sasakyan at dahil nga lagi lang kami nasa kalye ay katulad nito sa mga ganitong pagkakataon at least ang dapat. Mabuti na lang daw at matibay ang helmet ni Fuentes. Kaya mga sugat sa binti at bugbog sa katawan lang ang inabot niya. Base sa investigasyon, pa-U-turn ng taxi nang sumalpok dito ang motor ni Fuentes. Git ng driver ng taxi, wala siya pananagutan dahil siya naman ang binangga. Pero sagot ng traffic enforcer. Yung U-turn ng mga sasakyan hindi naman dito, lalo na sa ganitong oras, nag-heavy traffic dito. Nag-U-turn kasi, kaya sumalpok ngayon dun yung motor. Sa huli, walang lusot ang taxi driver. Nakakasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Hindi ko masasagot to. Wala naman akong pampagamot, sir. Ryan Ang, News 5. Ito po ang isang aksidente. Paano naman ng isang flyover ang tinumbok ng isang driver sa Pasig na halata raw na nakainom. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya at gumana ang airbag ng kanyang auto. Ibalita mo, Ryan Ang. Wasak ang harapan ng Toyota Altis na ito nang banggain ang paanan ng flyover sa C5 Road sa Pasig City kanina madaling araw. Kwento ng driver ng kotse, baakyat siya ng flyover nang bigla siyang kinat ng isang truck dahilan para mawalan siya ng kontrol sa manibela. The truck cut me off and then I swerved into the barrier. Pero ayon sa MMDA traffic enforcer na rumesponde sa aksidente, mukhang nakainom ang driver. Naantok lang sa siguro nung pakana. At medyo may konting kabilisan yung ano niya. Ay sabi niya kasi medyo madilim dito na portion, di raw niya napansin kaagad yung kuhan. Mabuti na lang daw at naka-seatbelt si Taido. Kaya sugat na sa balikat ang nakuha niya. Nailitas din siya ng airbag ng kanyang auto. Ay sabi niya kasi medyo madilim dito na portion, di raw niya napansin kaagad yung kuhan. Kasi kinap niya raw siya eh. Posibleng kasuhan ng driving under the influence of liquor si Taido. Ryan Ang, News 5. Susunod, dalawang hiniinalang carnapper sa Manila, todas sa enkwentro. Mga paraan para makaiwas sa carnap ihatid namin. Tips para alisin ang mga mancha sa inyong labahan, mga misis, abangan. At ang pamangkin. Nireklamo ko po ang tsahin ko dahil po gusto po nila ibenta yung lupa ng lolo't lola ko. Hindi naman po kami papayag dahil nakatira po kami doon. Ang manugang. Yung magulang nila, pinabayaan nila.